Sa politika, malabo raw mangyari ang mungkahi ni dating Senador Antonio Trillanes ng pagsasanib puwersa ng mga taga-oposisyon at Administrasyong Marcos. Ay kay Senador Risa Ontiveros, mas gusto nilang bumuo ng solid opposition kasama ang mga anti-Duterte at hindi rin pro-Marcos. Nasa frontline ng balitang... Yan ang sinasabi ko. Wow. Maganda tong ni Madam. Maganda tong adhikain ni Madam. Palakpakan muna natin to si Madam. Talaga namang simulat sa pool, alam naman natin na ito si Madam Balasador din. Talagang hahatawin yan. Natin. Yan ang nagustuhan natin kay Madam Risa. Pag may mali, banatang. Pro Duterte at pro Marcos ang dapat banatan lang. Si Madam Pero alam nyo nung una mga padli, nung kasagsagan ng ni Duterte dati sa hindi galit natin dito kay Madam Risa, di ba? Marami talagang ayaw sa kanya. Kasi nga naman, nito yung binabalasan nito yung war on drugs ni Presidente Duterte, di ba? Pero hindi natin may tatanggi na na may mali, na may walang mali, may mali talaga doon sa war on drugs. Pero hindi kasalanan ni yung Presidente Duterte yun. Kasalanan yun ng mga gagong pulis. Yung mga mapagsamantalang nasa autoridad. Anong kinalaman ng Presidente? Mga pulis yan, yung gumagawa yung mga inosenteng nadadamay ko, Kasalanan ng mga pulis yan na nagresponde, hindi kasalanan ng Presidente yan. Medyo naiinis tayo kay Madam noon kasi nga Presidente ang binabanatan niya, hindi yung mga pulis Pero ngayon, nung panahon ni Marcos, Noon ni Marcos, binabanatan niya talaga yung mga mali, Wala talaga siyang pinipili. Wala siyang kinikilingan, kaya dapat si Madam pinapalakpakan. Ang tunay na makabayan, yung mga ganyang diskarte, walang pinipili, walang kinikilingan, walang pinoprotect. Niya, pinapalakpakan talaga. Yan si Mean Enriquez. Hindi pabor si Senator Risa Ontiveros sa mungkahi ng kaalyado niya sa oposisyon na si dating Senator Antonio Trillanes na dapat magsanib puwersa ang oposisyon at Administrasyong Marcos para talunin ang napipintong pagtakbo ng tatlo. Biruin mo yung diskarte ni sarili niya yan. Pagiging makasarili yan ni Trillanes. Biruin mo, siya nangihikayat siya ng mga kaalyado niya para makipagsanib sa pwersa para sa pwersa sa administrasyon para lang sa isang dahilan upang banggain ang mga Duterte. Di ba ang pagiging makasarili niya? Pagiging makabayan doon makasarili ka sir interest lang iniintindi mo kaya ka tinanggihan ni Madam Risa Duterte sa Senado. Ayon sa Senadora, bagamat may issue sa mga Duterte, hindi rin daw pwedeng kalimutan ng oposisyon ang kasalanan ng mga Marcos. Yun ang sinasabi. Bagamat mahalaga mapigilan yung may kasalanan, pagbalik sa ganap na kapangyarihan ng mga Duterte, at the same time, may mga unresolved issues sa ating kasaysayan ng mga human rights violations at plunder, panahon ng martial law dictatorship. Dahil hindi tatakbo sa 2025 elections, abala ngayon si Ontiveros na tulungan ng Liberal Party sa pagbuo ng senatorial lineup para sa halalan. Sa ngayon, sila dating... Ingat ka sa mga pagmumukhang yan, Madam, Baka may mga sablay yan sa mga yan, Nadamay ka dyan, mahirap yan, Ang ganda-ganda mo pa naman ngayon, In love nga ako sa'yo, Tapos baka magkamali ka sa pipiliin mo, sige ka, ikaw din, papangit ka ulit sa paningin ko. Ingat-ingat po ingat-ingat po. Payong lang po to payong makabayan po to. Ingat po sa pagpili at marami ka rin kaalyado na sablay, mahirap na, di ba? Senador Bam Aquino, Kiko Pangilinan at Attorney Chel Jokno pa lang ang kakandidato.
Target daw nilang makabuo ng 12. Kaya umaasa silang sasama sa slate si dating Senador Laila de Lima kahit nagsabi na itong wala pa siyang planong muling tumakbo. Aminado naman si Hontiveros na kailangang magparami ng oposisyon. Pero kung hindi sa administrasyon, kanino pa ba sila pwedeng makipag-alyansa para makabuo ng solid opposition? Actually, malawak-lawak pa yung opposition and oppositional groups na hindi pasok sa administrasyon So, at mag-iingat hindi ka lang, rin ma'am, aalyado sa mga Delikado, Duterte. Pag inanunsyo namin publicly yung aming mga kandidato para sa Senado next year, magsasama-sama na kaming lahat. So, tignan po natin. It's part of the work in progress. Noong 2022 elections, si dating Vice President Leni Robredo ang mukha at leader ng oposisyon. Maugong na ang plano niyang tumakbo sa pagka-mayor ng Naga pero wala pang formal na announcement. Kaya umaasa si Hontiveros na baka pwede pang magbago ang isip nito at sa Senado na lang tumakbo. Si Trillanes naman, naiintindihan daw ang posisyon ni Hontiveros kung bakit ayaw niya sa mga Marcos. Ikaw kasi, Kaya makasarili ititigil ka daw eh. muna niya ang panawagan para pag-isahin ang oposisyon at administrasyon hanggat hindi sila ulit nag-uusap. Wala naman daw kaso sa kaalyado ng mga Duterte na si Senator Ito kasing si Senator Trillanes, ex-Senator Trillanes. Ang nito, bumubuo yan ng solid team para lang banggain ng Duterte. Yan ang pagiging makasarili na paghahalata Halata Kapag halata ka senador ex-senator hindi maganda yan. Paano naman yung mga para sa kinabukasan ng bansang Pilipinas? Itong si Senator Risa, hayaan mo na sa yung diskarte niya yan. Mainam talaga meron talagang balasador sa Senado yung pag may nakitang mali talagang babanatan. Mainam na may ganun Pero ikaw, yung interest mo, malayo sana yan, pagiging makabansayan. Makasarili, pwede pa. Delikado yan, sir, huwag ganyan. Kawawa naman kaming mga nasa ilalim yan. Banggaan kayo ng banggaan dyan sa ibabaw Hindi nyo alam itong mga nasa ilalim wala nang makain. Alam nga po natin si Madam Risa mga kababayan.